So ayan po mga idol at mga kababayan, marahil ay hindi naman lingid sa inyong kaalaman, yun pong ginawang surprise, hindi po napabalita yung gagawing rally. Ibig sabihin talagang nagulantang, kahit yung taga Malacanang ay nagulantang, nagulat sa pagdagsa ng libu-libong mga miyembro. At ang totoo ay hindi lamang po miyembro ng INC sapagkat may mga nakikita tayo na nagsasabi na kahit sila po ay hindi miyembro ng INC ay talagang suportado po nila at sumama po sila sa ikinasang rally ng INC sapagkat nauunawaan po nila mga kabayan yung tunay at totoong ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo na makamit yung katarungan at yung katotohanan mga kababayan. So naramihan na po sila. Ang totoo yung mga kapulisan ay talagang hindi po nila mapigil, hindi po nila maitaboy yung mga nagrarally sa sobrang dami. Diyan pa lamang po yan sa Kamaynilaan mga kapatid dyan sa Kamaynilaan. So papaano pa kaya mga kababayan kung magpasya yung kanilang pinuno, kung magpasya yung kanilang leader, yung leader ng kanilang Iglesia ni Cristo, na yung mga taga Visayas na kapatid, yun pong mga taga Mindanao ay papuntahin dyan sa EDSA. So imagine mga kabayan, imaginein po ninyo kung gaano karami. I-plus pa ninyo yung mga sasaling mga hindi miyembro ng INC mga kababayan. So alam po natin mga kababayan, ang lahat ng ito mga kababayan ay dahil po ang lahat ng nangyayaring ito ay dahil po sa nakawan, sa korupsyon nakawan sa pera ng taong bayan. Walang ibang dahilan. Sapagkat itong si Senator Marcoleta ay talagang alam naman po natin mga kabayan na siya po ay may paninindigan. Talagang hindi po siya yumuyuko sa mga kumakalaban sa kanya. Talagang matatag yung kanyang paninindigan na panagutin yung mga sangkot sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. At dahil nga po hindi po nila mapasunod, itong si Senator Marcoleta ay ginawan ng mga iba't ibang inimbentong kaso. Lalong-lalo na yung in-announce ni Boying Rimulya na sa linggong ito ay ihahain na yung kasong plunder kay Senator Rodante Marcoleta. So marami po ang hindi po natutuwa kay Boying Rimulya sapagkat papaanong magiging plunder yung isang donasyon, yung sinasabing 75 million na donasyon nung panahon ng kanyang kampanya noong midterm election. Hindi po pera ng taong bayan yon, Boying Rimulya. Yan po ay dinonate, hindi po ninakaw. Hindi po ninakaw. Bakit mas mauna pa yata ang makulong? Yun pong binigyan o may donasyon galing sa isang private na persona. Ba't hindi mo maipakulong yung mga totoong nagnakaw ng pera ng taong bayan? Di ba? Talagang iba na yung batas ngayon, talagang binabaluktot po nila, binabaluktot at binabali para lamang mapagtakpan yung mga tunay na sangkot dito po sa maanumalya at malawakang korupsyon na nangyayari sa ating pong bansa mga kababayan. Kaya hindi po ninyo masisisi yun pong taong bayan o yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sapagkat sila po ay mga Pilipino rin. Sila po ay nagbabayad din ng kanilang mga tax mga kababayan. Sila po ay isa sa mga ninakawan din ng pera ng taong bayan, kaya sila po ay naghahanap din at uhaw na sa hustisya o sa katarungan mga kababayan. Kaya ngayong araw na ito, July 1, ay inaasahan po na almost 100
100,000 na mga miyembro at hindi miyembro ng INC, yun pong makikipagkaisa at pupunta dyan po sa rally, mga kabayan. Kaya makikita po ninyo na yung galawan ng gobyerno ngayon ay parang hindi na nila o parang takot na sa pagdagsa ng mga tao. Binarikadahan na, mga kababayan. Binarikadahan na po yung palibot ng Malacanang para po hindi po hindi makapasok yun pong mga rallyista. Baka tumungo dyan, siguro yun po yung iniisip po nila. Baka tumungo dyan, pumunta dyan at pasukin yun pong Malacanang. Delikado po, mga kabayan, ha. Kaya wag niyo pong susubukan yun pong galit ng taong bayan. Isa lang naman ang panawagan, panagutin yung mga dapat managot at ilabas yung katotohanan, huwag pagtakpan. Katarungan lang naman yung hinihintay ng taong bayan, uhaw na po. Kaya nagsama-sama na, miyembro man ng iglesia o hindi po. Talagang makikita po natin sa mga nagpo-post sa social media na may mga nagsasabi I am a Catholic, pero proud ako at suportado ko yun pong Iglesia ni Cristo. Nako, from Luzon, Visayas, Mindanao, pagka nagtipon-tipon sa isang lugar, nako, napakarami. Hindi po talaga mapipigil ng mga kapulisan o ng mga otoridad yan pong galit ng taong bayan. Pero sana ay maging mapayapa po, ha. Yun pong pagtitipon na yan o rally. Sapagkat ayaw naman po natin ng karahasan. Basta ang gusto lang natin ay mapayapang pagrally, mapanagot yung mga dapat mapanagot yung mga sangkot. Yun lang naman po yung hinihingi ng atin pong mga kapatid at ng atin pong mga kababayan. So ngayon po mag-alas 10 na ng umaga at nababalitaan po natin na patuloy po na dumadagsa yung mga tao diyan po sa EDSA Monument. Ang iba po ay natulog na diyan, nagpalipas na ng gabi, hindi na umuwi mga kababayan, diyan na po natulog. So talagang habang lumilipas yung mga oras ay lalo pong dumarami at napupuno yung pong isang lugar diyan sa sa EDSA Monument, mga kababayan. Kaya sa mga maapektuhan po nitong rally na ito, ayan, pasensya na po kayo, ha. Lalong-lalo na doon sa mga nagko-comment sa social media. Diyan po sa lalong-lalo sa Facebook, may mga nagsasabi na sila po ay galit na galit sa mga magnanakaw. Galit na galit sa mga corrupt na politiko. Pero bakit binabash ninyo yung Iglesia ni Cristo? Na isa lang naman yung panawagan ng INC, panagutin yung mga sangkot. Bakit nyo binabash? Dapat makiisa kayo. Kung kayo po ay galit sa magnanakaw, bakit kayo nagagalit sa INC? Dapat suportahan po ninyo, mga kababayan, sapagkat walang ibang ipinaglalaban ang INC kundi yung katotohanan at katarungan, mga kababayan. So abangan na lang po natin sa mga susunod na araw, kasi may mga nababalitaan tayo dito, lalong-lalo dito sa Bicol Region, ay wala pa daw pasya yung kanilang mga kapatid natin dito sa INC, sa Kabikulan, wala pang pasya para po pumunta diyan sa sa mga rally, mga kababayan. So papaano pa kaya kung nagpasya na? Imaginein po ninyo kung gaano karami yung pupunta diyan. At ang totoo, may nababalitaan tayo na may mga hinaharang daw. Bakit ganon? Yung mga kapatid ay hinaharang ng kapulisan dito pa lamang sa probinsya para hindi makadalo doon sa pagtitipon na yon. Nako, wag naman po sana ganun, ha, mga bayan. Talagang lalong mag-iinit
lalong sisiklab yung galit ng taong bayan pagka pinigilan po ninyo yung kanila pong kagustuhan na masabi yung kanilang tunay na damdamin. So abangan na lang po natin mga kabayan ha, mamaya pagka talagang bumulusok na yung mga tao dyan sa EDSA Monument. Ayan. Hanggang dito muna yung ating update mga kabayan. Magandang araw po sa ating lahat.